Alam mo, buong week ko, tol. Ang kausap ko lang si Andrew. Yung bago nating tropa. Buong week. Tsaka si Maggie. 2 weeks. Tsaka si Maggie. Ayun. Yo, Mags. 2 weeks. Shoutout sa'yo, Maggie. Yeah. 2 weeks. 2 weeks. Yun lang talaga kausap ko. 2 weeks. Putang ina. Si ano, Kakaibang tao yan eh. Si Andrew. Kakaibang nilalang yun, man. Lahat. Yun lang talaga kausap ko. 2 weeks talaga. Ang dami ko ng iba na nga ako eh. Ano ba? Kinakausap mo ba yun siya? Hindi. Lagi rin to. Lagi din. Oo. Ako talagang mula paggising ko hanggang pagtulog ko eh. Yun ang kausap ko eh. Tangina nun. Tuwing umaga, magpapasahan kami niyan eh. Oh, papasahan ko ng knowledge nito eh. Yung mga natutunan niya. Ano yung Natutunan ko. sinunod mo tungkol sa pandemic? Kaya nga. Solid. Lalim nun, tol. Lalim nun. Sarap pakinggan nun. Solid, man. Tinapos ko rin yun eh. Scamdemic shit. Ano eh, parang minsan kunyari, kunyari tatamad-tamad ka, o kaya tatamlay-tamlay ka, o kaya meron kang vibes na parang hihina-hina ka. Pakinggan mo Tingnan mo lang yung mukha nun, puke na mahihiya ka eh. Totoo. Parang mahihiya ka. Klaseng lalaki ka. To, Kaya lalo na kalbo ka rin. Nakaka-pressure tong putang inang to ah. Parang ganun eh, nakaka-pressure siya eh. Siya ang pinakil of ano nga daw eh. Kumbaga lagi mo siyang maiisip na, Humankind eh. alam mo yun, parang Tinatrash talk ka sa likod din. Tinatrash talk ka niya, tangina mo, umayos-ayos ka nga dyan, parang alam mo yun, lalambot-lambot ka. Nag-chat ako sa website nila. Sabi ko gusto ko sumali sa parang ganun. Sabi ko, gusto niyo ba gawan ko ng merch business si ganyan. Ganyan. Nagpresenta ka na agad ng ganun. Ins na ako. Gusto ko siyang maging tropa Di ba maaga yung presenta mo ngayon? Maaga nga. Maaga? Hindi ko napigilan eh. Sabi sa akin nung ahente niya, are you in the room? Sabi ko no. Tapos in-explain ko yung sitwasyon ko ngayon. Ito yung nagawa kong pera last year. Tapos nilagay ko sa ganito. Kaya ang meron ako ngayon, ito assets. Tutulungan ko again. Sabi niya, no excuses. Get in the first. Oo nga. Oo, tol, hindi. Puta, balik ako trabaho. Bang! Gets ko yun. Alam mo yun, ang ganda pa rin ang pakiramdam ko na, Parang kailangan katropa ka nila eh. Parang gano'n. Kailangan nasa loob ka ng circle nila para pansinin ka nila. yes, kailangan ma-prove mo muna. So yung finances mo, kailangan marating mo muna yung ka-level ng mga katropa nila bago ka talaga nila pansinin. So, Pero ang daming tol, ang daming benefits. Kasi kunyari kailangan mo ng passport sa ganitong bansa. ID, lisensya, mga ganun. Sila na bahala mag-asikaso nun. Mga ganun shit. So marami yung passport mo, asikasuhin nila lahat yun. may connect sila. Kaya mapatrouble ka sa bansang to. Napatrouble ka, ano ka ng mga polis. Pag kasali ka sa tropahan nila, goods na yun. Ganun kalakas. Kaya May screenshot siya sa Twitter niya. ganun kalakas yun, tol. Speeding in Bulgaria, ganyan. Tinitext siya na, ingat may na-set up na yung mga pulis na barricade dyan, ganyan. Sabi, kausap niya lawyer niya. Alright, ganyan, sabi niya. Sabi ni lawyer sa kanya, did you win the race? Of course, it's a McLaren. It's unbeatable. So, ganun yung usapan nila. Okay, get the papers ready. That's it, man. Cause I'm a G. Ay sinasabi. Cause I'm a G. Kasi yung mga connect niya, basta yun ang benefits nun eh. Pag Yes. pasok ka dun sa tropahan nilang yun, lahat ng connect niya, connect mo na rin. Lahat ng ganun, lahat. Ito ba, for example, sa finances, talagang tutulungan ka nila kumita eh. For example, forex. Meron siyang binabayaran. Ganito, in-explain niya kung bakit niya pwedeng kopyahin mo yung trade niya. Kasi meron siyang ganung program eh. Na pag pumasok ka doon, papakopya niya sa yung forex trade niya. Mapapaisip ka ngayon, bakit niya ibibigay yun kumikita siya doon, Pati di yung ba? sa crypto rin niya, di ba? Parang ganun din. Kukopyahin mo lang yung Ganun din, niya. copy trade. So, ganito pala yun. So, sabi niya, meron siyang binabayaran $1 million a year na team para mag-trade ng pera niya para sa kanya. Kasi ganun kalaki yung pera niya. So nag-hire na lang siya ng professional traders. Babayaran niya ng $1 million retainer fee. Bakit niya binibenta ngayon yung copy trade? Para mabayaran yung $1 million na retainer fee. Tapos ma-under pa rin naman yung pera niya. So, So basically for free ngayon yung trades niya. So kung kaya niya magbayad ng $1 million a year, edi malaki, mas That's what I'm kita saying. niya, no? That's what I'm saying na paano ka ngayon mapapaisip na magsayang yung copy trade mo kung ang tinitrade mo lang magkano $100,000, 5 million pesos lang, tapos ang tinitrade niya how much, man? Kung ang binabayad niya sa trader niya 1 million a year, that's 50 million pesos. Magkano yung portfolio niya? Gidig. Pero meron yun siyang mga ibang galawan na may ibang galawan yun siya na parang
sa akin parang, hindi, magkaiba lang talaga kami. Hindi ko sinasabing mas Oh, tama syempre. ako, mali siya. Yes, Hindi. yes. Magkaiba lang kami ng Diskarte. sistema. Parang ganito. Saka sabi niya, kaya mag-ano sila ng champagne na mag-celebrate sila. Champagne kasama yung mga babae niya. Marami siyang babae. Pero parang meron siyang 4 na solid ata na kasama niya sa bahay. 4 na solid kasama Paano sa bahay. mag-distribute ba? Oo. Okay, gets. Ano siyang champagne. Kuya ito yung baso. Naglagay siyang champagne ganyan. Sabi niya, ang ginagawa na lang daw niya, ilalapag na lang niya yung baso sa table. Tapos bahala na silang kumuha ng mga baso, yung mga babae. Kasi once na inabot daw niya Kung sino mang una. kung sino mang babaeng inabot niya, kaya sa katabi niyang ganyan. Samantala ng ibang babae, siya yung unang, may issue agad. Gets, Parang magkakagulo agad. Parang ganun. Pimp problems. Tapos pag natutulog din daw siya, pag magkatabi silang ganyan, natuto na daw siyang matulog ng diretso lang, tapos nakaganyan yung kamay niya. Para Papa Hindi Jesus. gumagalaw. Oh, hindi na gumagalaw kasi once daw na kunyari dito siya humarap sa isang babaeng to. Magkano na agad ng isang Issue. babae? Bakit dito ka nakaharap? Mas mataas ba tong babaeng to? Ganyan bom. So natuto na lang siyang ganun. Natutulog siyang ganun. Yeah. Jesus Christ. Ako parang iniisip ko rin yung kalagayan ko. Tayo, hindi Yung ganyan yung kalagayan ko eh. Hindi ganyan yung akin eh. Parang sa akin, kung kanino ko iabot yung baso, doon ko inabot yung baso, anong gagawin? Walang issue doon. Ano ang gagawin niyo? mas maganda yung point mo na May yun. iisipin ka? May magagalit ka? Dito ko gusto iabot yung baso sa unang, di ba? Dito gusto kong humarap eh. No, parang doon ko nakita na parang may pagkaiba kami nito pagdating sa babae. Pero ang dami naming similarities paano mag-handle ng babae, parang ganoon. Baka mas marami pa experience sa akin yun kasi umabot ng 75 yung hina-handle niyang babae. Exactly. Diba? Pero madaming similar. Pero may mga nakikita lang ako na, oh shit, iba yung galawan ko dito. Sa bagay, hindi mo naman pwede pagkumpara talaga ang mga Sobrang magkakaiba talaga. Magkakaiba eh. Magkakaiba talaga. Magkakaiba talaga.